Amen. Please remain standing. All right, good morning. Amen. It's time to church. Amen. At hindi na po sa telepono, okay? All right, and I hope you have a good morning. Ngayon, ang sanglibutan po ay nagdiriwang ng kanilang traditional na tinatawag na Linggo ng Pagkabuhay. You see, so the world now is celebrating, of course we have time difference, but the world is celebrating the Resurrection Day, which we also believe. We believe in resurrection, and resurrection is a big thing, but Jesus Christ resurrected once, not many times, not yearly, okay? So we just believe that he died and was buried and rose again once. And when he rose from the dead, when he rose from the grave, he did it once. Hindi na paulit-ulit, mga kapatid. We're just celebrating it, but not the world do. No, magkaiba po yan, mga kapatid. Hindi po natin ginagawa yung ginagawa ng mundo. See? Kaya we do it differently. Okay? All right. So ngayon ay ipagpapatuloy po natin ang atin pong aralin patungkol po sa ating Sunday School, God and Family. Habang tinitignan ko po ito sa record sa YouTube, ang nakalagay is God in the Family. Okay naman, pwede naman yon. Pero ang pinapakita ko po sa inyo, ang Diyos at saka ang pamilya, pero dapat din naman makita natin yung Diyos sa pamilya. Amen? Pwede na rin. Alright? So this morning, maganda po yung ating pag-uusapan. If you have your Bibles, you can turn your Bibles in the book of Genesis chapter 24. Genesis chapter 24. Genesis 24. If you are with me, say aloud, amen. Now, this is very exciting, mga kapatid. Now, listen to me now. Let me just give you, bago natin basahin, let me just give you a summary, okay? Patungkol sa, with regards to what we are going to study this morning in our Sunday school. This is about Abraham sending his servant to get a wife for his son. Okay? So makikita po natin dito, mga kapatid, na yung sinasabi ng mga anak natin, yung karamihang sinasabi. Okay? Sabi niya, akong bahala kung sino mapapangasawa ko. Kasi hindi naman yung mga magulang ko makikisama sa mga pangasawa ko. Do you have a Bible reference about it? See, if you are standing on something, you must have a Bible reference for where you are standing. Okay? So ganun po tayo, mga kapatid. You're a Christian, dapat whatever you believe must be founded in the Word of God. Do you believe that? Okay, naniwala kayo dyan, mga kapatid? So kaya ngayon, titignan po natin sa liwanag ng Biblia, ano po ang tinuturo tungkol sa bagay na ito. Okay? Iko-connect ko lamang po ito sa ating aralin last Sunday at titignan po natin kung siya nasabi ng Biblia patungkol sa bagay na yan. Kasi baka isipin ng iba, nagbibigay po tayo, lay down tayo ng paniniwala rito na wala sa Biblia. Okay, so parang ang tawag na po doon, if it is not in the Bible, that's legalism. But if it is in the Bible, that's God's. That's biblical. Sa Diyos po yung paniniwala natin. Okay lang ba kayo? All right, it's clear. All right, let's go to the book of Genesis chapter 24. Are you with me now? Verse number 1, and Abraham was old and well stricken in age, and the Lord has blessed Abraham in all things. Notice that.
Don't you miss that. Okay, magulang yan. Sabi ng Biblia, he, what? Sabi ng Biblia, and the Lord had blessed Abraham in all things. And Abraham said unto his eldest servant of his house, that ruled over all that he had, put, I pray thee, thy hand under thy thigh, and I will make thee swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Kenites, among whom I dwell. Now notice what the Bible says in verse number 3, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of Kenites, among whom I dwell. You see, in verse number 3, I want you to underline that phrase right there. It's in the negative form. Okay? Not. Thou shalt not. Okay? Nakuha niyo mga kapatid? Sabi dyan, thou shalt not take a wife. Now, verse number 4. But thou shalt go unto my country and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. You see, in verse number 4, there you can find the positive. Okay, in verse number 3, nakita nyo, thou shalt not. In verse number 4, makikita nyo, you shall, thou shalt. See? Now, you heard it from the mouth of a father. It's so important to take note of that. You heard it from the mouth of a parent. See? Kaya mahalaga po ito mga kapatid. Okay, mamaya expound ko ng mabuti yan mga kapatid. Okay? So, and then verse number 5, and the servant said unto him, peradventure, the woman will not be willing to follow me unto this land. Must I needs bring thy son again unto the land from whence thou camest? And Abraham said unto him, beware that thou bring not my son thither again. 7. The Lord God of heaven, which took me from my father's house, and from the land of my kindred, and which spake unto me, and that sware unto me, saying, unto thy seed will I give this land. He shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence. You see, saan nanggaling yung comment mga kapatid? Mas maliwanag, di ba? Niliwanag sa verse number 7. Nanggaling yan sa Panginoon. All right? And if the woman will not be willing to follow thee, kill her. No, wala dyan. Okay? It's not written there. Then thou shalt be clear from this my oath. Only bring not my son thither again. And the servant put his hand under the thigh of Abraham, his master, and swear to him concerning that matter. Okay? All right. So again, there's a series of messages on God and family, and we really need to understand the principle of marriage. Okay? That is very important in the family. It's very important to start right. Young people, are you listening? It is very important to start right. Okay, masyadong ninervyusin. Okay, pag-aaralan naman natin ang Biblia. This is not my opinion. This is God's word, brethren. This is the principle of God about marriage. Okay? All right, let's go to the Lord in prayer. Father, we thank you for this passages that we've just read. Please make me a blessing to your people. We really need to understand this. We need to start right. Our young people need to start right. And for those who are in trouble right now, having a family problem, oh God, they still have the chance to get it right. Sana maunawaan po ng mabuti ang prinsipyo na hinahatag niyo po, Panginoon, sa banal na kasulatan. Please make me a blessing once again. And please take care of those who are still coming in, and that they might be with us and give us a right spirit, oh God, as we listen to this passage, oh God. This is not about individuals' opinion, but this is what you want for us. This is your design.
And marriage was designed by you and not by human. Oh God, please help us to understand this, and may I please beg you to forgive us for our sins and cleanse us from all unrighteousness. For in Jesus' name we pray. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Nice seeing you this morning, my dear friend. Brother Lane Jones with us this morning and his wife. Yeah, good to see you. Yeah. You always surprise me, man. Yeah, you look younger. You're not getting old. Yeah, so you might tell me the secret later on. Yeah. All right. Brother Lane Jones here can understand Tagalog, but he is fluent in what do you call it? Waray upay ba? Yeah. Yeah. Sino mga waray dito mga kapatid? Raise your hands, please. Higher. Okay, welcome to the Philippines. All right. All right. So, anong nakita po natin dito mga kapatid? Okay? Anong nakita natin dito? All right. Number one, we have God here. And we have Abraham. And then we have the servant. And we have Isaac here. And of course, the angel that is guiding the servant. Okay? Now, pero gusto ko makita nyo rito mga kapatid, first of all is God. And Abraham lived a godly life. Yan ang importante mga kapatid. Pag sinabi natin na namumuhay na isang godly life, ibig sabihin yan, guided siya ng biblical principle. Alright? Now, it is so important that the man of the home is guided by the biblical principle. Okay? You cannot establish a godly family without a godly principle. There must be a godly principle. Now, pag sinabi po natin godly principle, Word of God, biblical principle. So important, okay? Now, listen to me now. Kasi importante po ito, okay? Mga tatay, sana po maunawaan niyo pong mabuti ito, no? Kasi it's so hard to deal the problem later, no? You have to direct your kids. You have to direct your young people rather than fixing the problem when they get married. You see, so I'm trying to help you. Do you believe that? Hindi ko po dito, mga kapatid, ang mensaheng ito, ang ating series ng Messages Sunday School ay hindi po design para palungkutin kayo at para sabihin lang na mali kayo. No. Kung meron man tayong problema, let's fix it. If you have problem, if you're seeing problem in your marriage, you can fix it. There is always hope in God. Amen. Are you ready? All right. Now, so, makikita po natin dito, ay si Abraham was directed by God. Okay? And Abraham is following God consistently. Okay? We understand later part of his life na nagkaroon siya ng problema. But makikita po natin dito mga kapatid, muna si Abraham, as far as directing his son is concerned, makikita po natin na si Abraham is doing a great job. You see, anong ginawa ni Abraham? First, you ready for this? Abraham chose a wife for his son, which most of our young people here this morning do not agree. And if you don't agree, you will be by your own. Okay, ulitin ko po. I'm just trying to help Brother Seth here. Brother Lane Jones knows that he can understand Tagalog here. Yeah. And he learned it when he was in the service in the Navy. But anyways, so that's why he married a Filipina, you know. So it's good for the Americans to marry Filipina. But anyways, listen, ito na po mga kapatid. Sinong pumili? Tatay. Now, first of all, what is important here? It is important for a father to always keep in touch with God. See, mahalaga po ito.
Mahirap din kasi mga kapatid na ang tatay pipili na mapangasawa ng kanyang anak na wala siyang biblical principle. Nauunawaan ko yan. Nauunawaan ko yan. Baka iisipin ng tatay, ito gusto ko mapangasawa kasi mayaman to. Gusto mo pangasawa ng anak ko. Gusto mo pangasawa ng anak ko kasi gwapo ito. Kasi ito may lahi itong Amerikano. Kaya gusto ko mapangasawa ng anak ko, matangos ang ilong, magaling mag-English. See? So, you understand what I'm saying? You have to be a godly father for you to choose a wife for your son. You see? So, importante po ito mga kapatid. Hindi po, listen, makinig kayo mabuti mga young people, kasi palagi kayong kumukontra kapag ang tatay ninyo ay hindi pumayag na siya ang mapapangasawa doon sa gusto nyo. See that? So, lagi nagkakaroon kayo ng problema doon. Kasi, may nagustuhan ka, tapos mamaya pag nagustuhan ka, kaya nga importante ito. Last Sunday, I talked to you about you need a counselor. You see, because we believe that what the Bible says, where there is what? Multitude of what? There is what? Safety, that's it. So you are safe if you have counselors. So before you get married, you need counselors. But the best counselor that you need to come first, to go to first, is to your godly father. You see, you have to consult your godly father. Kinakailangan konsultahin mo muna yung godly father mo na nananalangin para sa iyo. Kapatid, walang matinong magulang na ipapahamak ang kanyang anak na mapangasawa sa hindi tama. Ang gusto laging mangyari ng tatay mo, ng magulang mo, ay magkaroon ka ng asawa na maayos. May pagkatakot. So important. You see, so ang unang makikita natin dito kapatid, ang naghanap ng mapapangasawa ng kanyang anak ay hindi yung anak, kundi yung tatay. Ayaw niyo yan kasi sabihin niyo, bakit? Tatay ko ba makikisama sa babae? Makinig kang bastos ka. Anak ka, right? Makinig kayo. Now, kaya hindi binibless ang inyong pagsasama kasi may problema ka sa magulang mo. That's the first thing. You have to fix, you must establish a good relationship with your father. Because if you cannot establish a good relationship with your parents, how can you establish a good relationship with God? Eh, sa nakikita mo nga, wala kang kaayusan, lalo na sa hindi mo nakikita. Di ba? So dapat, hindi masama, nais kong sabihin sa mga young people, na hindi masama na magtanong ka sa magulang mo, tatay, medyo pinapangilabutan na ako, kinikilig na ako, parang gusto ko na mag-asawa. Ano po ang masasabi ninyo? Parang pagka dumadaan lagi siya, parang ang puso ko laging bug. You see, mga magulang, tanungin mo muna siya bago mo sagutin yung tanong niya. Ang unang tanong, anak, hindi ka ba nagkautang sa kanya? See, baka kaya nagkakaganyan kami, utang ka sa kanya. Alright, but anyways, hindi masama. Alright? Tanungin ninyo ang parents ninyo. Kung wala na yung tatay ninyo, tanungin yung nanay ninyo. Alright? Now, sino ang maganda? Mapangasawa ko, gusto ko na mag-asawa, and then, yung tatay mo ang nakakaalam kung kailan ka mag-aasawa at kung kaya mo nang mag-asawa. Listen, wag mo munang asahan ng mabuti na ikaw ay may pera na. Wag mong asahan, wag mong gawing batayan yung sapat may pera ka na pwede ka na mag-asawa. Are you ready spiritually? Did you prepare yourself spiritually? Kasi what will matter, mga kapatid, the most when you get together, is not money. It is your soul. It is the inner man. It is a spiritual matter and not the material matter. That is what will matter the most. Pag nagsama na kayo. Kasi kung pera ho, mga kapatid, sana walang naghihiwalay ngayon ng mga mayayaman. Sila nga yung mabibilis maghiwalay kasi may pera. Naunawaan niyo po. Okay, makinig na mabuti. Sana nakikinig lang lahat dito, mga kapatid.
Maganda rin to sa mga young couples na dapat mapakinggan ng mga young couples. Okay? So, I'm trying to tell you to start right. Okay. Nung bang kayong nag-asawa, alam ba ng magulang nyo o inilagay nyo sa emergency situation yung parents ninyo? That they have to make an emergency decision. Sige na, ano tayo magagawa? May nangyari na. Mga ganun ba? You see, wala na magagawa yung parents Nandun na sitwasyon na gano'n, nagkasubuan na. Ngayon, anong gagawin nyo? Kung kailan nagsasama, saka na i-fix. Yun ang pinakampangit. Doon kayo mag-aayos kung kailan nagsasama. Magsisimula na ang kalbaryo doon, mga kapatid. Ang problema lamang doon, walang resurrection day. See? So, makikita nyo mga kapatid, na ang number one is, you have a godly parents. Parents, we must be godly. Amen? Think about the future of your kids. Think about the kind of marriage na kanila pong ipamumuhay. Yun ang dapat natin i-consider lagi. Hindi po ito pag sinabi nilang pagka sila po'y ihinarap na sa altar at sila'y pagsasamahin na ng batas, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Importante na yan. Napakahirap na maghiwalay. Mahirap kaya. Pagka naayos na, napermahan na, na-submit na sa NSO, wala na, legal na masyado, mga kapatid, bago matanggal yun. At least, kailangan mo ng 150,000 ngayon. Mura na ho yun. See? So kaya sinasabi ko po ito sa inyo na bago kayo dumating sa 150,000 na walang kapakipakinabang, no, bago kayo mag-waste, before you waste 150,000, you've got to think right before you get there. Okay? Is anyone following me? Okay. Now, kaya nga po, magandang makinig ng mabuti. Parents, tandaan niyo po, importante yung ating counsel sa ating mga anak. Mga anak, importante yung counsel ng inyong mga magulang bago kayo pumasok. Hindi masama na magsasabi o sasabihin ng iyong magulang, anak, ayaw ko dyan. You see, in verse number 3, sabi ko sa inyo kanina, makikita nyo, thou shalt not. See? Now, akalain nyo mga kapatid, makikipag-away kayo, mga young people, makikipag-away kayo sa inyong mga magulang kasi hindi nagustuhan ng magulang nyo yung gusto nyo. Tanong, ito ba'y biblical? May biblical reference ba tayo rito? Maliwanag kung sinabi dyan mga kapatid sa verse number 3. Okay? Ang sabi sa verse number 3, and I will make this swear by the Lord, the God of heaven, and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Kenites, among whom I dwell. Wag dito. Wag dito sa lugar nito. Wag sa Manila, sa probinsya. You see, pero mga gusto-gusto ng mga babae, gusto-gusto ng mga lalaki, yung mga may forma na Manilenya, and maraming makeups, makapalang lipstick, and medyo marunong maghang ng konti, marunong magpakita ng puso, tapos may tattoo sa likod. No way. So sinabi ni Abraham, wag dyan. Wag dito. Wag dito. Gusto ko bumalik ka. Akalain mo pa babalikin sila sa Haran, mga kapatid, sa lugar na kung saan nandun yung kapatid ni Abraham, yung lahi ni Abraham. So you understand that? Now, so in verse number 4, but thou shalt go where? Unto my country. So sinabi ni Abraham, wag dyan. Sinabi ni Abraham, dito. In other words, sinasabi ni Abraham, wag siya. Ito ang gusto ko. Young people, paano yan? Anong masasabi mo pagka nakialam ang magulang mo sa mapapangasawa mo? Will you allow him? Will you allow your parents to do that? See? So it's a sad thing na parang ayaw nating, so sad. Ayaw natin, young people, ayaw niyong makialam ang inyong mga magulang
sa mapapangasawa nyo, pero gusto nyo makialam ang magulang nyo sa gastusin ninyo. Lalong-lalo na ang gusto nyo pang klase ng kasalan, mala-artista ang kasalan, may mga prenup pa, and then, prenup, hindi yung NUP, NAP. You see, now, it's so sad na gusto natin gusto nyo suluhin yung programa, pero pagdating na sa pagsasama, sino nakikialam uli? Parents uli. Kailan papasok yung parents? Kailan nyo gustong pumasok ang parents? Pag may problema na. Pag pumasok na pag may problema na, pag nandyan na yung problema mga kapatid, dyan nyo na iimbitahin yung parents ninyo. Pag manganganak na, sapagat hindi, it's so sad, pero totoo po ito. Pagka manganganak na, doon na kayo makakaalala ng magulang. Pag may anak na, lalo ng grabing alala sa magulang. Bakit? Hindi kayo marunong, una, umire. Pangalawa, hindi kayo marunong kumarga ng bata. Diba? So, makikita niyo mga kapatid. Kaya, ang problema ng pamilya ngayon, nagsimula sa hindi maayos. Walang programa, hindi ho naisip ito. Kaya nga po, binubuksan ko ang isipan ng mga magulang ngayon na ngayon pa lamang, habang hindi pa nag-aasawa yung mga anak natin, kausapin na natin. At ngayon, kung sila'y nagsisimula pa lamang, dapat pa rin makinig sila sa atin. Kasi ang problema nila, problema pa rin natin. You see, at pagka hindi natin kinausap sila, kakalat pa rin ang kanilang problema. Lalakit lalaki, kaya na walang kalutasan mga kapatid. Ang problema ng ating bansa, saan na po nagsimula ang problema? Sa tahanan. Katulad sinasabi ko lagi mga kapatid, everything starts from the home. Lahat po na pumupuntahan kung saan-saan. You see, so makikita nyo mga kapatid, tinan nyo, ang bibilis nila gumawa ng decision, hindi nila alam kung talagang handa na sila. Ilan pa lamang sa mga kabataan ngayon ang makakapagsabing, parang ramdam ko, handa na ako. Handa na ako. Okay? Now, ang nakikita niya lamang, may pera siya, pwede niyang ibahay yung ang kanyang mga pangasawa, pero naghumanda na kaya siya pag nagsimangot na yung asawa niya? Nakahanda na kaya siya pagka nagtatampo na yung asawa niya at ayaw nang kumain? Handa na kaya siya pagka tumaas na ang boses ng asawa niya? What will be your reaction? What do you think about that? So I'm just trying to open something here, kapatid, na nagiging problema pag nandoon na sa loob. At kung nasa loob na, saan na kayo tatawag ng saklulo sa mga magulang ninyo? It's so sad, kapatid, na kapag ang kabataan ngayon nag-asawa, at pagkatapos, nung kayo'y nandun na sa punto na manganganak na ang asawa ninyo, tatawag na sa magulang. Nagkaanak na yung asawa ninyo, tatawag na sa magulang. Sinong papaalagaan ng mga anak? Magulang. Pagkatapos alagaan kayo nung kayo maliit pa, ngayon papaalagaan nyo maliit pa uli, anak ninyo. Of course, mga kapatid. Yung mga lolo-lola, magaling mag-volunteer yan para sa kanilang apo. Yeah. Pero mga kapatid, we should leave them to our kids. Let them learn. Alam nyo, nakakalungkot, marami tayong inaasahan na mag-aalaga. Kaya malakas ang loob ng mga kabataan ngayon na mag-asawa. Marami silang inaasahan na mag-aalaga. Kayo mga pabigla-bigla, nakakala mo talagang kaya na nila. Sinasabi ko lagi yan, tignan ta. Baka sa bandang gitna, tatawag kayo ng saklolo at pag hindi kayo sinakluluhan, ang nasa isip nyo, umuwi na lang. Iiwanan na yung bata, iiwanan na yung pamilya. So kaya nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng broken homes. You see that? So makikita nyo, mga kapatid, napakahalaga na una,
yung sa pasimula pa lamang nandoon ang Diyos, we have a godly Father, and then the process, yung proseso ng pag-aasawa, guided by God. So saan pa tayo magkakamali rito? Saan pa tayo magkakaroon ng problema rito? You see? Kaya napakahalaga to take note. I-take note natin lagi ito. Now, pagka kayo na nagsasama, for example, pag nagsama na kayo, okay, alam nyo kapatid, na kasama nyo ang Diyos. And then, ang mag-asawa, dapat lagi niyang iisipin. Bagong mag-asawa, lagi niyang iisipin, kasama ko ang Diyos. So, turuan natin mga parents, ang ating mga anak, na kapag sila mag-asawa, magre-rely sila sa Diyos at hindi sa atin. Now, obviously, I hope everybody here will agree. And you must be careful, young people. Kasi karamihan ng mga nag-aasawa ngayon, mga young couples, nakadepende sa kanilang mga magulang pa rin. There's no problem if you're working with your parents, but there's a problem if you will depend, your family, nakadepende sa inyong parents. Kung sa pag-aalaga pa lamang mga kapatid ng bata, ay iaasa mo pa rin sa parents mo, iaasa mo sa ibang tao. Ang tanong, bakit ang lakas yung loob magkaanak? You see, pag iyak pa lamang ng bata, mga kapatid, hindi mo na alam ang gagawin mo, nag-flare up ka na, nagsisisi ka na, magagalit ka na sa asawa mo. See that? So it simply tells you, dapat makaisip ka ng ganong klaseng kaisipan na, ngayon ko lang napatunayan, hindi pa pala ako handa. Ngayon, nandun ka sa sitwasyon na yan, ano ang gagawin mo? See? Listen, lalo na sa panahon ngayon, maging careful tayo. Ako'y yung parents ngayon dito ngayon sa inyong lahat. Maging careful kayo kasi marami na tayong kalaban. Ito ang malaking sagabal. ChatGPT. Akalain nyo, nakakalungkot kapatid, na ang mga magulang busy sa pag-scroll sa cellphone, tapos yung kanilang mga anak ay pinapalagaan sa iba. It's a shame. It tells you that you are not ready yet. Marami kang napaghandaan. Napaghandaan mo yung gatas, napaghandaan mo yung tinapay, napaghandaan mo yung bahay, pero yung itumba, napakahalaga ito. Kasi tandaan nyo, magpapalaki ka kung yan ay lalaki, magpapalaki ka ng tatay, balang araw. Kung yan ay babae, magpapalaki ka ng nanay, balang araw. Ngayon, anong gagawin mo dyan sa bata na yan? Habang pinapalaki mo, ano ang ilalagay mo sa kanyang isipan at saan dapat nakafocus ang kanyang mind? So you see, pag nawala ho ang Diyos sa sentro ng pamilya, kaya nga napakahalaga, nagsimula, nandiyan ang Diyos, merong godly father, yung godly father siyang nagtuturo, and then yun ang susundin ng anak, and then pagkatapos ng anak, yung pa rin ang ituturo, nandun pa rin lagi ang Diyos. Kaya nga itinuro ko po sa inyo noong nakaraang linggo, mga kapatid, sinabi ko po sa inyo noong nakaraang linggo, na sinabi ni Paul sa mga taga-Korinto, ano sabi ni Paul? Huwag kang makipamatok sa hindi man ng palataya. Kasi pagka nakipamatok ka, nakisama ka sa hindi pamatok, it talks about relationship. Okay? Na pag nakipamatok ka sa hindi naniniwala sa Diyos, nakipamatok ka sa walang Diyos. So anong i-establish mong family? Walang Diyos. At kung walang Diyos, ano na ang gabay mo? You cannot fix marriage without God because it is God who established marriage. Where will you find your guidance? Saan mo hahanapin yun? Kung walang Diyos, kapatid, kung walang Biblia. Kaya makikita nyo ngayon, puro na lamang opinion. Kaya ang ano makikita mo ngayon, sasabihin sa iyo ng tao, ano sasabihin sa iyo ng tao, na kapag na mga kaibigan mo, alam mo ang pag-aasawa, give and take lang yan. Yan ho yung mga tinatawag, kapatid, ng mga psychological principle, no? Na hindi dapat natin i-take. Give and take. Paano kung wala kang mai-give? Pangalawa, can you take it? See that? So, yun ang problema na nakikita nyo, hindi ganun ang prinsipyo, mga kapatid, ng marriage.
Kaya sa simula pa lamang, wag natin tatanggalin ng Diyos. Kayong mga young people, pag sinabi ng tatay ninyo, pag sinabi ng parents ninyo, anak, mukhang hindi gaano akong kumbinsido sa taong yan. Ang isang maka-Diyos na mga magulang ay hindi kayo lamang titingin sa figura ng tao. Kasi anak, okay na yan, maganda yan. Magkaroon man lang tayo ng magandang lahi. Kasi sawang-sawa na ako sa tatay mo . So, hindi dapat dumating doon, mga kapatid, sa punto na gano'n. Ang tinitignan, sabi ko nga sa inyo, ang dahilan ng ating compatibility is not the looks, but it is the image of God within us. That's the reason why we're compatible to each other, because of the image of God. See? So, anong dapat nating tignan dito, mga kapatid? Dapat nating makita rito yung direksyon ng marriage natin. Without God in your marriage, saan patutungo ang inyong marriage? See? Saan patutungo? Right now, isipin niyo mabuti. Where are we heading now? Sa aming pagsasama ng aking asawa, saan patungo namin? Okay, magkaanak kami ng isa, habang listen, everybody look at this way. Alright? Kung kayo may mga anak na, pag natutulog na yung anak ninyo, puntahan nyo sa kwarto nyo, tignan nyo ng mabuti. Mga magulang, challenge ko to sa inyo. Saan kaya patutungo ang batang ito? Minsan, habang ang bata maliit pa, nalilibang po tayo. Pero, pag kinaraga mo ba yan, nararamdaman mo ba, what will be the future of my daughter? What will be the future of my son? Saan kayo patutungo ito? Ano ang plano ko para sa kanya? That's the best one. See? Hindi yung natutuwa lamang tayo na marunong siya magsalita, natutuwa tayo na marunong siyang tumakbo, and then pababayaan natin. You understand, mga kapatid? Yung mawala lang, kapatid, sa paningin natin yung mga anak natin, na bata pa habang lumalaki sila, dapat mga kapatid, mag-alala na tayo. Why is that? Sa tindi ng kalaban natin yun. Sa tindi ng kalaban natin yun. Ngayon, masyado tayo nakakampante kasi bibigyan natin pagka na-busy tayo sa cellphone, bigyan rin natin sila ng another cellphone, and then papapanuurin natin at sasabihin natin, educational naman. Why don't you educate your own kids? There's nothing wrong about that, but listen, the first person in the home that should educate your kids must be the parent. It must be the father or the mother. See that? And after the or, it must be and. It must be the father and the mother. Of course, sa absence ng tatay, nandiyan yung nanay. Hindi yung pagka wala yung tatay, wala nang pag-asa yung anak na wala yung tatay. See? May I just tell you this. No, let me encourage you. Parents, if it is not important, get away from your phone and keep connecting yourself to your kids. Connect yourself to your son. Connect yourself to your daughter. Get away from your cell phone. Alin pa mas mahalaga, yung ni-scroll mo doon sa cellphone, yung anak mo. You see? So makikita nyo rito kung saan nagsisimula tayo, mga kapatid. Akin lamang sinasabi to sa mga young people ngayon na hindi masama na makinig ka sa parents mo kung sa panahon na ikaw maghahanap ng mga pangasawa. In fact, magandang kausapin. Sino kayo sa mga young people ngayon nagsabi sa kanilang mga magulang, Tay, mag-aasawa na po ako, pwede bang hanapan niyo ako ng nararapat para sa akin? Bakit? Sino ang nakakaalam, mga young people, kung sinong nararapat sa inyo? Ay yung nagpalaki sa inyo. Mga magulang, be careful with this. Alalahanin niyo kung paano niyo pinalaki yung anak ninyo. Abay, magkano rin naman ang ginastos niyan? Pagkatapos niyong, ayaw niyong padapuan ng langaw, ngayon padadapuan niyo lamang sa bakulaw.
nag-invest kayo sa Kanya. You see, inalagay niyo yung buhay niyo dyan. Ayaw yung pakagat ng lamok, tapos binihisan ninyo yan. Inayos niyo ang lahat. And then later on, sasabihin niyo lamang, bahala ka na anak. No. No. You see, kaya nga mga kapatid, is very important. Nag-i-invest ka dyan. Anong mga in-invest mo? Anong mga in-invest mo? Listen, ang the best investment, kapatid, makinig kayo na mabuti, ang pinakang the best na investment sa inyong mga anak ay yung pagpapalaki nyo sa time na pinapalaki nyo. That's the best investment for your kids. The best time to invest is while your kids are growing. You see, it's not when they grow old and then nag-invest kayo ng business para sa kanya, o anak, ito mamanahin mo, business. No. Alam niyo kung anong in-invest ko sa mga anak ko? Sasabihin ng iba kasi, wala naman kayong hanap buhay. Ako, pastor, security guard lang. Ako naman, construction worker lang. Tama lang. Namimit lang yung tapos ng buwan. Namimit lang. Pero alam niyo, pinakamahalaga doon, mga kapatid. Listen, makinig kayo na mabuti. This is good. Alright. Mag-invest ka sa buhay niya, prinsipyo, kalusugan ng anak mo. Because that is exactly what I did to my two boys. Wala akong in-invest sa kanila na pagka lumaki sila, ito, sa inyo na ito, mamanahin nyo ito. Anong pamana ko sa kanila? Anong in-invest ko sa kanila? Nag-build ako ng bicep, tricep sa kanila, hindi para pamporma, pantrabaho. Nag-invest ako ng malakas na paa para sa kanila. Linagyan ko ng laman yan. Bakit? Para makatayo sila. See that? Nag-invest ako ng mga prinsipyo sa kanila para meron silang tatayuan, meron silang grounds, meron silang foundation sa kanilang pamumuhay. That's it. That's the investment that we can do to our boys, to our kids. Bigyan natin ng prinsipyo sila where they can stand and what they believe on this, anong paniniwala mo dito, anong panindigan mo rito. At least, that principle will affect their choices in life. You know the sad thing today, most of the young people today, they don't even know which one is good, which one is right, which one is wrong. You see, yung choices ng mga young people are very poor. Because it's all about everything na nagpi-please sa katawan nila. Masarap sa panlasa nila. You see, kaya nga iced tea lagi. Kaya nga cokes lagi. Kaya nga laging matamis lagi, mga kapatid. You see, pero pag nagka-problema na yan, I'm telling you, balik sa magulang yan. Kaya pinakang the best investment natin sa mga anak natin, lagyan natin ng muscle yung kalakatawan. Anak, yung muscle mo, hindi yan pamporma, pantrabaho yan. Hindi yung may bicep, may tricep, ginagamit lamang sa ganyan. Anak ng... May bicep, may tricep, pang ganyan. Dapat trabaho. Dapat lahat pwedeng pasukin. Ilan sa mga young people ngayon, ang tabad na kayo magtrabaho kasi alam nyong may pera ang magulang ninyo. Talk back to me if you can. It's so a shame. Nakakahiya yan. You see? Now, listen. You have to, sabi ko nga nung nag-devotion kami sa Ramos nung nakaraan, I think Thursday morning. Sabi ko sa kanila, you've got to win your morning. Because if you cannot win your morning, you cannot win your day. You have to win your morning. Anong ginagawa natin pagising natin sa umaga? Ito kaagad, wala tayong plano. Kaya parang anong gagawin natin? Aabutin natin ang cellphone na para tayo nag-aabot ng oxygen kasi emergency na, everything is emergency in the morning. No, you have to overcome your morning. You have to win your morning. Because if you can win your morning, you can win your day. If you can win your day, you can win your week. If you can win your week, you can win your month. If you can win your month, you can win your year. And if you can win your year, you can win your life. So where's the problem now? Walang prinsipyo, walang tinatayo, walang tinuro yung magulang eh.
Ngayon naririnig niyo ito sa akin, young people, hindi na kayo pwede magreklamo. Wala naman kasi akong naririnig sa tatay ko eh. May narinig na kayo rito. That's the reason why you need a church. That's why I'm telling you, I keep telling you that church must be an educational institution, not a religious institution. Here you can learn the principle of the family. Remember, it is God who established the family, the family is founded by God, then learn from God how to establish a godly family. See? So, young people, sayang naman yung mga muscle nyo. Hindi pang basketball yan. Oh. Huwag mo nang gaya-gayahin si Stephen Curry. Magkaroon ka lang ng hilig sa chicken curry. Hindi mo na makakaya si Stephen Curry. You see, ang kailangan mo na lamang, kapatid, ay magtrabaho ka, learn. By the principles that you have learned from the church, from your parents, all right, use it. And work for it. See? So, masyadong, kaya ito sinasabi mo, kapatid, grabe na ngayon ang makikita natin tinatawag na katamaran ng mga young people. And because of that, they are very dependent to their parents. Anong gagawin ninyo pag nawala ng parents ninyo? Parents, let's deal with this as early as now. Masarap, nakasama natin ang mga anak natin. Ako natutuwa pag nagkikita-kita kami, ganon. Pero kinakailang tanggapin ko na isang araw, mawawala ako sa kanila. Or maaaring mauna silang mawala sa akin. Kung sino man ang palagi sa aming mahilig sa matamis, yun ang mauuna. Ang katawan natin ay kusahuyan, mga kapatid, na rumurupok. Huwag mo nang lagyan ng pamparupok. Lagyan mo na pampadelay ng rupok. Hindi yung pangtulong sa pagiging marupok. Naunawaan niyo na ko, mga kapatid? You see, saan ang mga nilalagay natin dyan? Alam niyo na. Hamog ng kabundukan. Mountain Dew. Alright? Tinutulungan yung maging marupok ang katawan ninyo. See that? Ano pa? Red Bull. Kala nyo pagka, sabi nila, kasi bull, matibay yan. Ay, malakas. Sabi nila, kasi, di ba, pagka Red Bull. Yeah, ganon. So malakas. Pero hanggang kailan, nakakita na po ba kayo na bull na nagkaedad ng 70 anyos? Sige nga. So, kanya, lakas-lakas ang kalabaw. Dapat kainin natin ang kalabaw. Nakakita na ba kayo ng kalabaw na edad ng 50 anyos? Wala. But I'm trying to tell you, mga kapatid, yung katawan natin, scientifically, basically, nagkukusang norupok yan. You see, in fact, wag mo lang asikasuhin yan, kapatid. Kusang babagsak yan. Kaya sinasabi ko, habang malakas ka pa, wag mong kargahan yan na pamparupok. Wag mong tulungan yung mga dyan sa loob na magpaparupok. Yung mata mo, kusang manghihina. Pininiwalaan ni Solomon yan. Well, the evil days come not, nor the years draw nigh. Di ba? So, you have to remember your God now. Because time will come. You'll say to yourself, I have no pleasure in them. So, ngayon, ano ngayon dapat gawin? Mga magulang, anong dapat natin makuha sa lesson natin ngayong umaga? Alright? Hindi masama at hindi kayo nagkakasala kung kayo ang pipili ng mapapangasawa ng inyong mga anak. Hindi kaya sasabihin niyo, Pastor, manipulation ito. No, it's not manipulation. It is biblical. It is biblical. All right? Now, mga young people, ano makukuha niyo rito? Huwag kayong magalit sa mga anak ninyo pag ang mga anak ninyo nagsabing, no. Hindi ko gusto yan, anak. See?
Baka mamaya kita mo mahaba ang buhok, maputi, maganda ang tindig. Sa gabi pala, parehas kayong lalaki. So you understand what I'm saying? Now, it's just a principle, kapatid. Maaring hindi kayo magkakasundo kasi ang kaisipan niya ay katulad ng isang kaisipan ng lalaki. It's not just about physical matter. It's about spiritual matter. Okay? Now, napakahalaga dito. Kung mapipermis natin ang Diyos doon sa marriage, sa principle, sa ating kinalalagyan, sa ating pinanindigan, kapatid. Kapatid, wala tayong mababalitaan na pamilya na tinatawag na broken homes o naghiwalay na pamilya after 5 years. And you will really enjoy your family. God's design for the family is for you to enjoy. It is not, kapatid, hindi sinabi ng Panginoon, hindi maganda sa lalaki na nag-iisa. Dapat parusahan siya, dapat magkaroon ng babae. At nung pinatulog siya at pinagising niya, pagising niya, ayun na yung punishment. No, hindi ganon. It's a blessing. In fact, bago nangyari yung important, sabi ng Biblia, and God blessed them. And God gave what? The commandments. What is the command? The commission. Go and multiply and replenish the earth. See that? With the blessings of God. Now, bakit hindi nabibless yung family? Lumalabas tayo sa prinsipyo na inilagay ng Panginoon sa guidelines ng Panginoon. How can a holy God bless your life if you're not living the godly life? No, it's impossible. Okay? So right now, lahat ng nakikita po natin ngayon pa lamang, dapat isipin, young people, lahat ng nakikita nyo ngayon, isipin nyo na, i-consider nyo na someday kinakailangan matanggap ko ito, dapat matutunan ko ito, tanggap. May mga bagay na ayaw kayo sa mga magulang ninyo, learn to believe it, learn to accept it, because when you get married, you will encounter the same thing. Okay? May encounter mo, meron ka, hindi na yung magulang mo ang hindi mo magugustuhan, yung asawa mo na ang hindi mo magugustuhan. Pero kung natuto ka na i-solve yung problem, i-deal yung problem, kaysa umalis doon sa problema, kung natutunan mo pa yan noon pa man, mapapractice mo yan pag may asawa ka na. Okay? Lastly, okay, habang kasama mo pa ang inyong mga magulang, learn to observe. Mga babae, observe. I-observe ninyo kung anong ginagawa ng nanay ninyo. Okay? Wag yun, kung nagsiselfone ng nanay ninyo, cellphone, wag yun. Hindi yun ang ibig sabihin. You see, wag niyong gagayahin yun. Ang gayahin ninyo yung sipag ng nanay ninyo. Pastor, mukha yatang minalas ako dyan. Hindi ko nakita sa nanay ko yan. Ang nakita ko sa nanay ko, buwangera. No, listen, kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, primarily, mga magulang, huwag tayong maging makasarili. Isipin din natin na may mga nasa likod tayo na nakatingin sa atin na balang araw mag-i-establish din sila ng family. What can they learn from us while they are with us? See? Think about that. You have to consider that. Okay? Now, kaya tingnan nyo mabuti. Tingnan nyo kung ang nanay ninyo malinis sa tahanan, panatiliin ang kalinisan sa tahanan. Huwag yung naghihintay tayo ng ipis na siya maghuhugas ng ating kinainan. Nakakalungkot mga kapatid, kapag ang mga kabataan ngayon, mga may asawa na kayo, and then pagkatapos yung kumain, hindi nyo man lamang maisip kung anong dapat yung gagawin. Hindi nyo maisip na kinakailangan ko palang hugasan ito, iligpit yung kinainan, hindi yung iiwanan mo lamang sa mesa, tapos mag-iisip tayo, kasi may tungkulin ako kasi walang excuse. Tandaan nyo ito, pag marumi ang bahay mo, walang ibang magsasuffer niyan, kundi yung nasa loob ng bahay. Do not expect that somebody would come and clean your house. See? Do not expect that somebody will come and clean or wash the dishes na kinainan mo. You will be by your own. Kaya nga sabi ng Biblia maliwanag,
chapter 2 of the book of Genesis. Okay? By this cause, ye shall leave your what? Wife. No. Leave your father and mother and what? Makisama. Saan? Kanino? Sa asawa. So you will be by your wife. So yung couple kayo ang magsasama. At kung kayo magkakasama, you will be by your own. Asikasuhin nyo, dapat yung asikasuhin sa bahay ninyo. Kalinisan ng bahay. Pagkain sa bahay. Preparation ng pagkain ninyo. You see, kayo lahat, isipin nyo yan. Trabaho nyo yan. Hindi yan trabaho ng iba. Pag-aalaga ng bata, you see, huwag nyo iasa sa ibang kamay. Kamay nyo dapat ang nasa una niyan. Hindi kamay ng lolo at lola. Kamay ninyo. Hindi kamay ng ino pa mga kaibigan. Kamay ninyo ang dapat laging nakalapat sa anak ninyo. Kapag ka ganyan po, imagine niyo mabuti, anong klaseng bansa meron tayo kung ang lahat ay inaasa natin sa ibang tao? Kaya nga ganyan ang problema sa atin. Kaya meron tayong mga tinatawag na rally-rally, pupunta sa kalsada. Yung katamaran nila, isisisi nila sa gobyerno. Pupunta sa kalsada. Magrarally, nagugutom. Ang daming nagugutom na pamilya ngayon. Sasabihin nila, bakit nagutom? Kasi mahal ang bilihin? No, nagutom kayo kasi hindi kayo nagtatrabaho. Sabi niya, Pastor, hindi sapat yung sweldo. Maghanap ka pa ng ibang trabaho. Dagdagan mo pa yung trabaho mo. Kapatid, may mga kapatiran tayo nasa ibang bansa ngayon. Ilan ang trabaho nila? 3, para lamang makabili sila ng bahay. See that? Halos hindi na natutulog. Ngayon, ang ginagawa ng mga kabataan ngayon, puro tulog, walang trabaho. Pero umaasang kumakain. Napakarami dapat nating ayusin sa buhay. Amen? Kaya sana po, simulan po natin na maaga. Mga magulang, magtulungan tayo rito. Nakikinig kayo ngayon, nandito kayo sa simbahan, at wag lamang nating isipin na para tayong ritual na pupunta sa simbahan, pag-sign of the cross, tapos ang lahat. No, ang changes nagsisimula sa learning. Once you learn, then put it into practice. Diyan nagsisimula ang changes. Did you learn something? Okay, inuulit ko mga magulang, mahalaga na maging maka-Diyos tayo. Alright, keep this in your mind. See how important this is? Go to the book of Deuteronomy chapter 6. Okay? Now, sabi doon, turuan mo yung mga anak. Turuan mo. Ang nakikita lamang natin, hindi yung anak eh. Ano sabi ng Biblia? Turuan mo yung mga anak pagka sila nakaupo, nakahiga, naglalakad, nakatayo, turuan mo sila ng salita ng Diyos. Pero ang akala natin sa anak lang, anong ituturo mo kung wala kang ganito sa utak mo? So you must be the first to keep the Word of God in your heart before you teach your kids. Before you put the Word of God into his mouth, into his heart, while he is standing or sitting or lying down, you have to put this first into your heart. Did you get the point? So, yun po gaano kahalaga. It's very important for the parents to be godly. Be careful, mga kapatid. No, be careful. Baka hindi natin nalalaman na to-tolerate na natin yung ating mga anak sa kanilang kalamyaan, sa kanilang kahinaan, and before you know it, may papasan niya na sa iyong apo. Are you getting the point? So kaya ngayon pa lamang, mga young people, makinig na kayo. Inuulit ko, kayong mga nandito, mga young people, huwag nyo nagsisihin ang mga magulang ninyo. Nakapakinig na kayo ngayon. Amen? Sisihin niyo mga magulang ninyo. Hindi ko narinig yan sa tatay ko. Hihintayin mo pang marinig sa tatay mo bago magsimula ng buhay. Mapalad ka na narinig mo ito ngayon. Tutuloy-tuloy po natin ito. Right? Itong ganitong klaseng katuruan, kastigo to sa mga young people na mga tamad. But if you want to establish a godly family, all right, learn from this. Okay? All right, am I clear to you? All right, shall we all stand, please? Father, we thank you for this message, oh God. Thank you for your words. Thank you for allowing us to hear this.
Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga susunod pa naming gawain. Pagpalain niyo po ang susunod pang mensahe. At kayo po ang manguna po sa amin sa umagang ito. Please, encourage your people. In Jesus' name, Amen.